Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir, Teodoro Alonso, Ralph Magno, Belo Joco, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Shopnet. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sports membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin. At once na nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga future benefits at gain na rin priority kayo sa mga shoutout. Update muna nga tayo kay Justin Brownlee kasi maraming nagtatanong kung ano nga ba ang plano ni Justin Brownlee habang nakabreak pa ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ang PBA Commissioner's Cup at Governor's Cup. At sa mga nagtatanong din kung konfirmado na ba na maglalaro si Justin Brownlee overseas, partikular na sa Indonesia. Well, ang sagot dyan ay konfirmado na nga at maglalaro muna si Justin Brownlee sa IBL o Indonesia Basketball League at meron na rin ngayang basbas kay Coach Tim Cone. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone ay extra income na rin daw ni Justin Brownlee yan at gayon na rin ay pampakondisyon upang mapaghandaan niya ang Olympic qualifiers. At kahit si Justin Brownlee ay kinumpirma na maglalaro talaga siya sa abroad. Yeah, we'll be playing abroad. She'll be leaving in Sunday. Pinili nga ni Justin Brownlee ang Indonesia dahil unang-una ay malapit lang sa Pilipinas at ang kanyang kontratang pinirmahan ay hanggang July lamang o hanggang June lamang dahil magsisimula nga ang Olympic qualifiers sa July. Kaya naman magpapakondisyon muna si Justin Brownlee sa Indonesia. Alam naman nating lahat na pinaghahandaan talaga ni Coach Tim Cone at ng Gilas Pilipinas ang Olympic qualifiers dahil huling pag-asa na lang natin yon upang muli tayong makapasok sa Olympic sa Paris. Dahil kung atin ngang babalikan ay 52 years na hindi pumapasok ang Pilipinas sa Olympics. Kaya naman ito na ang pinakahuling pagkakataon ng Gilas Pilipinas. Kaya naman itong si Justin Brownlee ay talaga namang todo ensayo na at sobrang motivated na tulungan ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Olympic qualifiers. Ngunit hindi rin basta-basta ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas dahil yung nakabracket nga ng Gilas ay sobrang lalakas. Pawang mga powerhouse kagaya na lamang ng Latvia at gayon na rin ng Georgia. Kaya naman ganun kaseryoso si Justin Brownlee na mag-ensayo upang matulungan niya ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers. At habang nandito pa nga sa Pilipinas si Justin Brownlee talaga namang sinusulit niya. At dito nga makikita natin na nakikipaglaban pa ng one-on-one itong si Justin Brownlee. Hindi ko lang alam kung may pustahan ba to na ice tubig o pera o baka naman popco lang pustahan nila dito. Ngunit makikita natin na napaka-humble talaga ni Justin Brownlee. At napakasimple lang ng import na ito, hindi nga siya maarte at talaga namang Pinoy na Pinoy at mahal na mahal niya ang bansang Pilipinas. Kaya naman mahal na mahal din si Justin Brownlee ng mga Pilipino. At dito nga makikita natin na nakikipaglaro pa siya sa ilang bata at tinuturuan niya o minimotivate niya ang mga ito ng tamang paglalaro ng basketball. Kaya naman tuwang-tuwa ang dalawang bata na ito dahil nakalaro nila ang kanilang idol na si Justin Brownlee. Si Justin Brownlee nga ay nakatakdang umalis sa Pilipinas sa linggo at pupunta na nga siya sa Indonesia upang maglaro doon sa kanilang liga. Kaya naman sinusulit na ni Justin Brownlee ang pamamalagi niya rito sa Pilipinas at talaga namang pinagbibigyan niya yung mga fans niya sa PBA at gayon na rin sa Gilas Pilipinas. At si Justin Brownlee pa nga ay nanood pa ng PBL dahil meron pala siyang idol na isang volleyball player. Walang iba kundi itong si CC Rondina. Ito pala yung idol ni Justin Brownlee sa PBL. At ito nga ang superstar ng PBL, si CC Rondina. At dito nga makikita natin na talaga namang masayang masaya si Noypi na makita ang kanyang idol na si CC Rondina. Ito na po. Thank you. Your number one fan. Thank you. Thank you. Thank you. JB, are you starstruck? I am actually. Let's throw on the foot a Sino little bit. starstruck daw sa inyo? Thanks, JB. Thank you. Bukod nga kay CC Rondina, nagpa-picture din sa kanya itong si Gerald Anderson na naglalaro naman sa MPBL at isang sikat na aktor.
At sa ibang balita naman, ang kupunan nga ng Converge Fiber XR ay marami ngang nagtataka. Bakit daw nangungulelat ngayon sa PBA All Filipino Cup samantalang malakas naman ang pyesa ni Coach Alden Ayo? Marami tuloy ang nagtatanong, baka naman daw kasi nagtatangking lamang si Coach Alden Ayo upang makuha ang kanilang future overall pick superstar na si Justin Baltasar. Ngunit nagsalita na nga dyan si Coach Alden Ayo noon pa man at pinabulaanan nga ang mga espekulasyon. Ang sabi nga ni Coach Alden Ayo, "We are not looking for that." Ang sabi niya pa nga, unfair daw yung mga ganyang usapin patungkol kay Justin Baltasar. At marami din na nagtatanong, bakit binitawan ni Coach Alden Ayo at ng Converge itong si Shani Winston na maganda naman ang ipinapakitang performance sa Converge Fiber XR. Si Shani Winston kasi ay nasa trading block na ng Converge Fiber XR, kaya naman palaisipan talaga kung bakit binitawan siya ng Converge Fiber XR at hindi natin alam kung ano nga bang nasa isip ni Coach Alden Ayo at kung ano nga ba ang plano niya sa Converge Fiber XRs na ngayon ay nangungulelat sa PBA All Filipino Cup. Samantalang ito namang si Maverick Ahan Misi ay pinatulan nga ang kanyang bashers at tila ba'y napuno na ang salop ni Maverick Ahan Misi. Sinabihan kasi siya ng kanyang bashers na ahas o parang traitor na rin kung iisipin, dahil alam naman nating lahat na ito ngang si Maverick Ahan Misi ay galing nga mismo noon sa Converge Fiber XRs. Tapos ang nangyari ay bigla nga siyang napunta sa Barangay Ginebra, kaya naman yung bashers ay sinabihan daw siyang ahas o parang traitor sa Converge at bakit daw lumipat siya sa Barangay Ginebra. Well, sinagot naman niya ni Maverick Ahan Misi at ang paliwanag nga dyan ni Maverick Ahan Misi ay eto nga. Ang sabi nga ni Maverick Ahan Misi, "I'm sure kuya may trabaho ka now. If you get an offer to another company for more money at mas maganda yung benefits para sa family mo, you're telling me that you're not gonna leave?" So ang naging punto nga dito ni Maverick Ahan Misi ay naging practical lamang siya, dahil mukhang mas maganda naman ang offer ng Barangay Ginebra kumpara naman sa Converge, kaya naman lumipat nga siya sa Barangay Ginebra. At ang giit pa nga dyan ni Maverick Ahan Misi, ang basketball daw ay business at hindi naman daw habang buhay ay maglalaro siya ng basketball, kaya naman nag-i-invest siya ng pera para sa future ng kanyang pamilya. Kaya naman nasaktan talaga si Maverick Ahan Misi nang sinabihan siya ng ahas ng isang netizen o basher. Gate pa nga ni Maverick Ahan Misi ay wala naman daw kasing nangyayari sa kanya sa Converge, kaya lumipat na lang siya sa Barangay Ginebra. Kaya naman daw sana ay wag siyang sabihan ng ahas, dahil masaya daw siya sa kanyang desisyon na paglipat sa Barangay Ginebra. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo tama ba naging desisyon ni Maverick Ahan Misi na naging practical lamang siya dahil mas malaki naman ang offer sa kanya sa Barangay Ginebra, kaya naman iniwan niya ang Converge at lumipat nga siya sa Barangay Ginebra? Maaari kayong magkomento dyan sa comment section.